Manila Standard, ang una pong balita para sa araw na ito, Marawi, still danger zone for evacuees. AFP warns. Actually, the residents of Marawi City have not yet been cleared na bumalik po sa kanilang mga tahanan. Yan po ang sinabi ni military spokesman Restituto Padilla dahil nga hindi pa rin po talaga safe dahil may mga bakbakan pa rin nangyayari sa Marawi. Actually, sinabi nila na yung mga Maute Group members are down to 30 to 40 members. Pero wag po itong maliitin because these are very good fighters. Sinasabi rin po nila, ang mga inaalaw lang pong umuwi ay yung mga internally displaced people. Sila po yung mga nakatira outside municipalities of Marawi City like Lake Lanao. So yun lang yung mga pwedeng umuwi. Yung mga taga Marawi po ay mga residente dyan, hindi pa sila pwedeng umuwi kasi nga hindi pa talaga totally nagno-normalize yung situation dyan. So, patuloy po nga priority ngayon ng military ay maklear at to restore peace in Marawi at maibalik sa normal na buhay yung mga sitwasyon ng mga tao dyan. So, ngayon, patuloy pa rin po tayong humihingi ng tulong sa mga tao dahil marami pong mga kailangan pa rin dyan sa Marawi. Yesterday, Jules and I, we were able to talk to the Red Cross, Philippine Red Cross, wherein they organized a benefit concert para sa mga taga Marawi. So, sana po tayo in our own little way makatulong po tayo upang mas mapabilis at mag-normalize yung sitwasyon ng mga tao dyan sa Marawi City. Okay, next naman nating news and views mula naman sa Manila Bulletin. Ang kanilang headline, More Narco-Politicians to Fall. Ayon kay PNP Chief De La Rosa, the innocent should have nothing to fear. Isinapubliko ang babala na ito matapos mapatay si Osamis Mayor Reynaldo Paruhinog Sr. kasama din ng kanyang asawa at 14 pang iba. Hindi naman matutukoy pa ni PNP Chief Bato de la Rosa kung sino ang susunod dahil nakadepende ito sa case build-up na isinasagawa ng Criminal Investigation and Detection Group or CIDG at iba pang units ng PNP. Ang isa sa mga naging basehan ng PNP ay ang listahan na inilabas ni Pangulong Rodrigo Duterte. Sa kaso ng mga Paruhinog, napag-alaman umano ng CIDG na aktibo pa rin sa illegal drug trade si Osamis Vice Mayor Nova Princess Paruhinog at sa katunayan nakuhaan pa nga sila ng shabu sa raid. Dumating na si Vice Mayor sa Camp Crame nitong Lunes lamang. At syempre, FYI lang para sa lahat ng mga kababayan natin, si Vice Mayor Nova Princess Paruhinog ay dating girlfriend ni Herbert Colaco na isang controversial inmate ng New Bilibid Prison at isa sa mga top drug lords ng ating bansa. Maging si Magdalo Representative Gary Alejano ng oposisyon ay ipinuri pa mismo ang naganap na raid sa Osamis dahil tinaguri ang untouchables pala ng Osamis ang mga Paruhinog at lahat umano ay takot sa kanila kaya tama lang umano na inabot sila ng batas. Kaugnay ng balitang yan, Jules, ang headline po ng Philippine Star, PNP Chief on Osamis raid. More to come. Nagbabala na po si PNP Chief Ronald Bato de la Rosa na ang nangyari pong raid sa Osamis ay simula pa lamang dahil marami pa po, hintay-hintay lang kayo, ani po ni de la Rosa. Dagdag pa po ni Bato, ang raid sa Osamis ay magsilbi dapat na babala. Pinalala po nito na mas pinalakas pa ng Administrasyong Duterte ang campaign nito against illegal drugs at simula pa man po noon ay ito na ay prioridad ni Pangulong Rodrigo Duterte. Maalala nga po natin na nasawi po sa nangyaring raid sa Osamis si Osamis Mayor Reynaldo Paruhinog Sr. at ang kanya pong asawa na si Susan at maging ilang bodyguards ng alkalde, kabilang na rin po ang kapatid ng mayor na board member. Okay, ito naman ang ating nakalap na balita online. So, Philippine News Agency, 1,656 family still affected by Goryo. Kahit po umalis na po sa ating bansa si Bagyong Goryo, ay meron pa rin pong 1,656 families or 7,339 persons po ang naitala sa may National Capital Region, Regions 1 and 3, Calabarzon, at Cordillera Autonomous Region. At sinabi po ng National Disaster Risk Reduction and Management na 135 families of 535 persons pa rin po ang mga nasa evacuation center. At despite recorded na 122 areas po sa may NCR na meron pong mga bagyo or kung saan binaha, ay wala naman daw pong na-report na fatalities at injuries. At ang alert status pa rin po ay remains blue to constantly monitor and ensure dissemination of weather and flood advisories to the public.